sa baa mga kababayan dahil #panatag ang may alam. Maging Panatag Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oy mga ate, kumusta nga bata? Ano ba'y aton mabubuhat, hindi nga pabag-o-bago nga klema? Jane, kumusta nga bata, aton mabubuhat, hindi nga pabag-o-bago nga panahon, ang pagtatanumhin mga kahoy, pagbabasura hatuhay, ug tama nga labugan, ngan pagbuburublag han mga basura, kung inibain madurunot, diri madurunot, ngan an mahigagamitan pa. Uy, Angel, maaram ka? Tama ni mo siring. Pwede diwat kita magbuhat hin educational campaign ng mga seminar para ipasambuak aton ay babaruan hini nga issue nga pabag-o-bago hit klema nga makapaghatag hin mga angay nga solusyon para hini nga issue. Para liwat haakon, kaulangan naton timang noon aton kaguguban. Pagmentenar hit kalimpyuhan aton komunidad, sugadit pagsisiligit aton mga natad para iwas dengue daman. Kumuusa nga bata, adto nga manahilwas aton pwede buhaton, hindi nga pabag-o-bago nga klima, kung kita ay may dahibabruan, kita ay mahuprotektahan. Pahinumdum, tikang han mga sponsored children han Plan International Pilipinas, Radyo Pilipinas Borongan, Provincial Information Office of Eastern Samar. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. May na nakita 1 minuto na nakalabay halas 8 haaga. Mau pa nga morning, mauran-uran kami yan na didiha syudad dito na Borongan. Good morning Eastern Visayas. Besperas ito na Valentine's Day, February 13. Welcome ha ito na taramdan na Good morning Eastern Visayas sa Biyernes nga edisyon. At ipen pumida ito na iyo kahampang. Kapag natin didiha Master Control Euphem Buna Jr. Pinagito na supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Siyempre, inubdan kita ito na ito na mga kasalagapay from PCO Radyo Pilipinas nga na Philippine Information Agency. Sugad man na nato na kabakyang from Academe. Ika naman na Visayas State University, Habaybay City DYDC FM. Good morning, Merly Hikomo. Katanan nga nakatuto, kaato na taramdan nga ng adlawhan na Biyernes. Pero kita mauran kami didiya na ha, syudad ito na Borongan. Abugos nga sinirangan na Samar. Dara ini hitoon na Easterlies, diniha aton Visayas. Amo ito na nagpapauran na diniha aton. Nakaka-eksperyensya kita yan na dirila ito na Eastern Samar, ibaliwat nga mga probinsya hindi naman nga pagtaga kahimtang hito na ato na panahon.
Salit hirot nga nasugad man ito nato na mga motorista. Wayno ka barangay para masaydan kita ato na mga balita impormasyon kahimtang hito na panahon magkalain-lain nga probinsya na Rehiyon 8. Dita na pagalanganan pa. Unahon nato niton Sogod, Southern Leyte with our Radyo Pilipinas Sogod. Masunod dito na DYDC-FM, RP Calbayog nga na PIA Samar. Mopay nga aga, Miss Ria Mikate, good morning. Kumusta ito na panahon nga iba pa nga mga pauna nga impormasyon ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Morning, Eastern Visayas. Rise and shine, Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas, and advance Happy Valentine's Day. Ayan, kumusta man ang atong mga kasing-kasing? Oo, hopefully at peace ang atong mga kasing-kasing at the same time happy. Okay, importante gyud na no para ma-enjoy gyud nato no ang everyday life nato atong kinabuhi nga grasya gyud no sa atong labaw nga makagagawom. And I pray nato no nga hinaot tagaan ta og grasya nga klase sa kasing-kasing nga mapaubsanon gyud no mga ka RP no atong mga ka Good Morning Eastern Visayas. Ayan, good morning sa ngalan di ay sa station manager Sir Dindo Alaras kininyo alagad sa kahanginan. Ria Yang Mikati and kauban nato sa Master Control. Ayan, nasa Pikas, no? Bahin si Kuya Noel Palugod. And mag-uban-uban tahang to das 9 impunto yun, no? Sa buntag. Yes, Mampen, unahon nato no dagan sa atong panahon. Oh, so far dili gyud so good. Tungod kay wala gyud nagpakita sa iyang didlisew si Haring Adlaw and sukad pad gyud no kagahabot until today no sige ra gyud og giuwan no diri sa probinsya usab sa Southern Leyte and sa gingon usab nimo tungod kana no sa Easterlies no sigon pud na sa taho sa DOST Pag-asa. So mao na nga ugma pohon o Valentine's Day o pasabot pod no sa Pag-asa nga uwanon usab so mauna sa katong mga nagplano diha o nga moadto sa lain-laing mga unsa ba kan-anan o mga tourist destination or spot ba no para pag-celebrate kay timing pod no nga natunong siya og weekend Saturday. So mauna nga mag-inabtik na lamang gyud mo. Oo, so pagdala na lang mo diha og unsa madala ninyo nga dili mo mabasa sa uwan. Ayan, and stay safe mo no kanunay. Okay, and so peace and order, generally peaceful. Wala ra kay mga dagkong pangtabo or kagubot ang record sa atong autoridad gyud no sud sa 24 ka oras nga nakalabay. And by the way, padayon po no ang ilang pag-awhag no sa mga biyahedor. Labi na karon nga sunod-sunod gyud ang pag-uwan nga hinay-hinay gyud no sa maneho tungod lagi kay adunay part-time no sa kadalanan nga expected ba sa ating uwan no dangog. Okay? And para sa update pod nato no sa kuryente power update so far karong adlaw lamang no ang gipasabot sa Soleco nga adunay naka-schedule nga power interruption and mag-start ka na alas 9 sa buntag until 5 p.m. Okay, so and affected area Nunok Norte to Pinaskuhan to Hinapo Gamay and San Agustin, Maasin City. So ang rason po niya ng mga ka-RP single phase line reconductoring from Bear to Insulated along Pinaskuhan to Hinapo Gamay. So far no mao na siya ang update no sa kuryente nato. And by the way no kaganiha pong kadlawon mga alas 4 hopefully no nagmalampuso nunta no ang running activity no sa Soleco kay gani giwan man lagi diri sa atong probinsya no sa Southern Leyte. Samtang water update walay disconnection schedule ang gipasabot sa Sugod Water District but pipilag yun no ka mga area diri sa lungsod sa Sugod na sayra nato nga adunay kaning kalit-kalit tamang lagi pod no nga kaning walay agas sa tubig and gani kagahapong adlawag yun no mga ka-RP dito sa barangay Rizal na sayra nato nga taod-taod pod wala nakabalik no ang linya no kaning supply sa tubig so mao na nga kagahapong adlaw usab
daghan po'y wala kaligo gyud no kay sa man pod no nga napawong taon no ang agasa tubig and wala po'y gipagawas pod no nga update ang Sugod Water District no bahin sa maong water interruption. Anyway, para sa mga uluhan usab no sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas Sugod no para karong adlaw nga Biyernes din atong makauban gyud Ruel Bugnos, Aljon Malot and also ang inyong alagad sa kahanginan. Turnover ceremony sa solar street lighting sa Tomas Opos gipahigayon. 5 kahigayon sa pagtayog na record sa Pacific area sa Southern Leyte ug mga proponent barangay sa St. Bernard sa 2026 GAA DPWH funded projects gipasabot na sa LGU. At ang iyang kompletong detalye ug ban pa sa atong pagbalik karong taod-taod. Back to you, Ma'am Pen. Good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Anay hagin luluto pa didi technical. Oray man kakita Miss Ria Mikate. May na kita 9 minutos na nagkalabay hala sa 8 haaga. Alright, so kadto naman kita Visayas State University, Baybay City. Pinagito na ito na kasugbong from Academe, DYDC-FM, Miss Micaela Gongora, maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Yes, good morning. Good morning, Ma'am Pen. Good morning, Miss Ria, Sir Aaron, and Sir Jen. It's been a while, no? And I'm back. Good morning. Maadjong buntag, Visayas State University. Mayong buntag Baybay City Leyte. Sa mga nagpaminaw nato karon sa bisan asang dapit ug sa mga nagsubaybay ning atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas, maayong buntag ug maayong pagpaminaw. Good morning usab sa atong mga live viewers karong takna. Yes, mga higala sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrielio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora yung makauban dinhi sa DYDC-FM. Magatud kini sa mga balita, updates ug uban pa dinhi sa dakbayan sa Baybay karong adlaw Pebrero 13 tuig 2026. Okay, so maguna kita mga higala sa atong update sa panahon. So sa pagkakaroon diri sa dakbayan sa Baybay, so maulan-ulan gud no, and dili pa gyud ingon kakusog ang ulan apan lamundong and dako ang chance sa pag-ulan. In fact 89% chance of sa pag-ulan karong adlaw no, and expected ang temperature na to expected to reach around 28 degrees Celsius and mo drop po siya about 23 degrees Celsius mga higala. So gentle breezes anticipated gihapon no, reaching around 11 kilometers per hour karong adlaw. So mao mga higala nga dili gyud nato kalimtan pagdala og proteksyon sa ulan and mag-inom gyud og daghang tubig aron malikayan ang mga sakit-sakit no nga pwede nato makuha kung permita maulanan. No, sa lain pang update diri sa atong Leco 4, adunay gipagawas nga NGCP Power Advisory number 2026-001. Adunay scheduled maintenance activity along Ormoc to Baybay 69 kV line. And unot na mga higala ang apektado nga dapit no anining scheduled maintenance karong umaabot nga Pebrero 18 next week adlang Miyerkules diri sa dakbayan sa Baybay. At least 1 hour no adunay power interruption between 5 PM to 6 PM sa may barangay San Agustin, Bunga, Hilaplitan, Caridad, Maybog, Marcos, Pangasugan, Guadalupe, Patag, Gabas, Kilim, Santa Cruz, VSU Connected Campus and Compound, and part of Candadam, Baybay. So sa entire Inupacan, Tumatalom area na usay 30 minutes nga power interruption between 5 PM to 6 PM next week kana mga higala Pebrero 18 adlaw Miyerkules ipahigayon ang scheduled maintenance activity along Ormoc to Baybay nga linya no. Sa lain usab nga update sa atong tubig base sa gipagawas sa Baybay City Water District mga higala dunay advanced disconnection advisory karong maabot nga Pebrero 14 ug mapuhon kutob 17 ning kasamtang tuig no. So
sa mga adunay unpaid nga bills or unsettled bills, so water bills, para malikayan ng disconnection, mamahimong magbayad through GCash, Land Bank, Palawan, or unsa pa nga mga outlets nga pwede mo makabayad no, or i-visit ang buhatan sa Baybay City Water District Monday to Friday 8 to 5 p.m. So, disconnection advisory ug mapuhon, Area 1, Barangay Canipa, Santo Rosario, and sa may Santo Rosario, Lapawon. Sa Area 2 on Sunday, February 15, sa may Bonifacio Street, Santo Niño Village, Sitio Naga, Mabini Street ug Tandang Sora Street. Take note lamang po mga higala nga disconnection for areas nga naka-schedule or na ang schedule na tunong sa holiday, Saturday and Sunday shall be implemented adto na sa first working day of the week. So, adto na pohon sa Lunes. So, doon na pa mo igong oras sa pagbayad sa mga unpaid water bills to avoid disconnection, mga higala. Sa update sa atong peace and order, diri sa Dakbayan sa Baybay. So, ang itong kapulisan, para ayon gihapon ang ilang efforts sa barangay visitation of police sa barangay. Dito sa barangay Marcos in Dakbayan. So, nakig-engage ang itong kapulisan sa mga barangay officials regarding sa crime prevention strategy, safety tips, og ingon man na mas gipakusog pagyud ang kampanya batok sa illegal nga droga dinhi sa Dakbayan sa Baybay. Ay aron malikayan ang mga krimen, no. So kini pangunahan sa Chief of Police sa Dakbayan, Police Lieutenant Colonel Dexter Idilio, para mapalig-on pa ang collaboration sa law enforcement and sa lokal nga komunidad, atong mga local people, aron masiguro ang mas luwas, mas peaceful and well-informed nga komunidad. Sa laing pagpahibalo din sa Dakbayan sa Baybay, base sa gipagawa sa Baybay City Information Office kalabot sa National ID Registration. So, hurot na mga higala ang priority numbers, no, gipanghatag sa City Information Office sa Dakbayan sa Baybay alang sa umaabot nga registration, no, or printing and updating of records karong Pebrero 21 o 28. Ingon man sa umaabot ka Marso 7, 14, 21 o 22 ning kasamtang tuig nga schedule sa National ID Registration, e-fill ID printing, and updating of records. Busa, magpaabot na lang kita sa update. Keep tuning in lamang po mga higala or keep updated pinagi sa tong tulumanon or sa Baybay City Information Office sa bag-o nga schedule or National ID Registration nga schedule. Kung kanus ana usab makahatag og lain nga priority numbers ang atong ang naasoy nga buhatan, no, alang diri sa Dakbayan sa Baybay City. So mahimong i-follow ninyo ang Baybay City Information Office aron updated usab. And alang sa atong updates, gikan sa atong tunghaan Visayas State University. Yes, bag-o lang gyud na human ang atong salingkusog 2025 nga supposedly last year pa sige ka-postpone tungod sa mga kakulian og kining dili maayo nga panahon, no, apan karon nga semana na push through na gyud, na pahigayon na gyud mga higala, no. And congratulations sa atong mga nagmadaugon nga mga team. So adunay nagkadaiyang for the faculty and staff category, adunay upat ka competing teams, and sa mga sa college category ubay-ubay sab, no. And congratulations sa overall champion Mystic Moiray. Sa student category, nagilangkuban kini sa Faculty of Humanities and Social Sciences, Faculty of Natural and Mathematical Sciences, and Faculty of Teacher Education. Ingon man sa Synthicor Vanguard, grabe usar gyud sila ka faculty, no, agriculture and food sciences, apan nagmadaugon or overall champion sa Salingkusog 2025 sports competition. Congratulations once again, and sa mga nagpalikod, no, sa mga naningkamot para mahimong magmalampuson ang Salingkusog 2025. So mo ka na mga higalang updates diri gikan sa atong tunghaan Visayas State University og ingon man sa Dakbayan sa Baybay. Alang sa mga balita nga nakalap karong adlaw alang Biyernes gikan sa DYD sa FM. COPC og Kadak sa Baybay nagiusa sa unang quarterly meeting alang sa kalinaw og kaluwasan sa Dakbayan. Baybay City Agriculture Office nagpahigayon og goat dispersal sa barangay Canipa. At ang iyang dugang detalye ning maong mga balita sa second half ning atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Alright, so thank you, Miss Micaela Gongora. May na kita 17 minutos na
Nakalabay hala sa 8 haaga. We say happy birthday nga dahito naton City Population Department Head, Sir Mark Cortado, happy birthday. Kadtunta naman ang RP Calbayog with ASM Jean Navelon. Good morning, Eastern Visayas. Eastern Visayas. Yes, good morning, kaupod da Pen, maupay nga aga sa iyo talandida sa DYES, Radio Pilipinas, Borongan City. Sa bukas ng staff and management sa pagpauna ni SM Ruth Abunda, good morning. Ngan sugod man dito sa Southern Leyte, sa DYESL, sugod Southern Leyte. Maadjong buntag kan kasamang Ria o sa akong sangkay nga station manager sa Radyo Pilipinas sugod si SM Dindo Alaras nga bugos nga staff dito sa DYESL. Sugod man ang aton ka PCO ang info manager sa PIA Samar, si Sir Aaron, maupay nga aga sa iyo dito sa PIA Samar sa Catbalogan City. Sugod man dito sa Baybay City sa Vizca, DYDC FM, maupay nga aga kan kaupod Micaela ngan sa bugos ng staff and management dito sa DYDC Vizca, Baybay City. Kung mauran-uran dito sa Borongan City, sugad man sa Southern Leyte, bugos na Southern Leyte ngan sa Catbalogan di diluwat sa Amon, mauran-uran niya na ng pangurason, tikang payri kanina nga kaagahon. Tungo din isang Easterlies. Bugos din nga Kabisayan. Sa pagtaga-peace and order, medyo may mga biktima na liwat sa shooting incident dito sa barangay Kagsalawsaw kay Romanin Tao, nagpapawayla na yung aturog sa Sugro Kabutlaw pag-construct sa iya balay-balay. Sa 63 anyos na senior citizen, din pusil sa 2 katao. Waray na abot nga buhi sa ospital. Sa pagtaga tubig naman, may Paybaron Calbayog Water Company. Ginpapahibaro ang tanan nga konsesyonaryo sa tubig. Ngan water tanker, an yana gin-aayad, ngan gin-overhaul. Resulta sini, ang serbisyo sa tubig sa Caballero Fulgencio, ngan iba pa nga parte sa Narcisa, ang temporaryo nga waray kamo tubig ngan nangangarosin pasensya ang Calbayog Water sa bisan na no inconvenience nga pwede magresulta dito sa kawaray serbisyo sa tubig dito sa iyong lugar, pero naniniguro ang Calbayog Water nga may balik dayon ng rindisan ang serbisyo sa tubig. So sa pagtaga kuryente naman kasanggayan didi sa FB page sa Melco 1, dayon na gudya na nga alas 8:30 sa aga. Ngadto ang alas 3 san kulupan power service interruption dito sa barangay Ginbaoyan Norte ng Sur. Adiyan na power advisory sa Melco 1. Para yan nga law sa Biyernes, tika alas 8:30 sa nagang adto alas 3 san kulup. Waray kurintan, barangay Ginbaoyan Norte ngan Sur, tapaingan Wiko. Tungo din isang pagliwan sa naruba nga poste.
nga na line clearing. Itong laan power service interruptions sa Melco 1 nga gin-post dili sa ira FB page nga para naman sa itong mga balita nga i-share niyan sa second half, second 30-minute stretch on Good Morning Eastern Visayas. Libreng insurance coverage para sa mga job order and contract workers din papalanuhan na sa Calbayog City. Sa 63 anyos nga senior citizen patay sa shooting incident sa Calbayog. Unang parte sa Disaster Risk Reduction and Management in Health Plan sa Samar, opisyal na nga ginpatuman. Amon to natin mga headlines ang detalye sini. Katukoy ba nurunian sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Alas 8:24. Eastern Visayas. Na mga salamat, Jean Navilon. At kantunta naman ang sitwasyon yan dito naman Samar, Catbalogan City. Pinagikan Infocen Manager Aaron Cotihar han PIA Samar. Maupay nga aga, Aaron. Good morning, Eastern Visayas. Yes, mabuhay and rise and shine, Miss Pen. Maupay gyapon dila hayong aga hayu station Sir Jean, Miss Ria and Miss Rakaila. Good morning gihapon han aton Facebook live viewers ngan so kay mamarati. And advance happy hearts day para po buwas. Ako si Aaron Cotihar from the Philippine Information Agency Samar. Makakupod niyo yan ang edisyon. Kaupod gihapon nato niron yan Shaira May Mancol and WSSU intern para magpadangat hinbalita hit second half hit Good Morning Eastern Visayas. Power updates tikang sa Melco 2. Naghatagan sa Melco 2 hin painumdong hatang tanan nga member consumer owners hanwaray pa makakabayadhan era kuryente. Magkakaadahin disconnection Villarreal area yan ang adlaw Pebrero 13 para inihan billing month period han Enero tuig 2026. Apektado ang mga barangay Villarreal Poblacion, Villa Rosa, Tayud, Mahayag, Miramar, Mercado, Central ngan Soledad. Magbayad na para malikayan ang disconnection han iyo kuryente. Parte naman water advisory. Waray kita may nakuha nga bagong update sa tikang Tubig Catalogan Corporation pero padayon lagi po na naton monitoring for latest water updates. Weather updates tikang DUST Pag-asa. Sumala latest nga regional weather forecast han DUST Pag-asa nga ginpagawas kinang adlaw alas 5 han aga Pebrero 13. Maka-experience siya light to moderate with occasional heavy rains it probinsya han Samar. Ngan subayan DST Pag-asa nga report bangin kuno magpadayon hin duha tubtob tulo ka oras nga makakaapekto mga harani nga lugar. Ngan base liwatan aton actual nga sitwasyon didi syudad diton Catbalogan makusog itoran ngan danay nagluluya liwat itoran pero danay nagkakawara-wara gihapon. Ginabisuhan ng publiko ngan disaster risk reduction management offices nga magmonitor han weather conditions ngan magbantayan sa sunod nga weather forecast. Para han aton press ko nga notisya headline, the second Darang Fisher Folk Congress naglatagin mas klaro pa nga bulig para han mga mangirisda. Ang mga detalye igahatag naton niron yan. Back to studio, Miss Pen. Mga salamat Sir Aaron Cotihar. Eastern Visayas. Balik naman kita nga diha syudad dito na Borongan. Yan ang mga oras hapag taga panahon medyo hinuraw-huraw kami didi nga side. May capital site syudad dito na Borongan. Pero kanina sobrahin nagkusag iton oran. Saring pa man ni Aaron danay mawara ito na oran pero mula gihap masyadohin kamadampug iton aton kalangitan. Salit hirutlano labi na ito na mga motorista ngan sugad man ada ito na mga low-lying areas ay posible ito na mga pagbaha. Pagtaga kuryente naman may ada na cascade power interruption na buwas nga adlaw
alas 9 hiton aga nga alas 3 hiton kelup. Ang apektado nga lugar ha barangay Sabang Suribao dinhi aton syudad hiton Borongan. Dara inihin vegetation line clearing sumala hiton pasabot hiton Isamelco. Pagka-Domingo naman nga adlaw kanan NGCP inihi annual preventive maintenance ito na Santa Rita 50 MVA transformer mga 30 minutos la ini between 6 a.m. to 7 a.m. Take note buwas ini nga adlaw Sabado nga 5 p.m. to 6 p.m. Iton 30 minutes between 6 a.m. to 7 a.m. para inihiton isolation. Another 30 minutes pagkakilip para nahiton normalization. Nga tanan ini no nga nasasakupan hiton Isamelco. Karagsidngan iton bugos nga probinsya hiton Sinirangan Samar. Isa naman nga lifeline pa ito na tubig, waray man na paabiso ito na Borongan Water District. Salita paglalauman natin nga tuloy-tuloy ito na serbisyo ito na BWD, mga water concessioner, diniha ato na syudad ito na Borongan. Peace and order situation na probinsya, generally peaceful kita. Thank you ito na ato na mga kasugbong from PNP ngan AFP. Adi naman hin pahibaro hiton Provincial Employment Service Office para hiton na nagtuturihin na trabaho. Industriya naman hiton na transportasyon. Hati arabot nga Pebrero 17 nga daini hiton ka February 19 magkakamayadahin on-site mass hiring ito na Genesis Transport Services Incorporated. Salitad to na mga interesado, pakadanala kamo ha Provincial Capital Gym, February 17 to 19, alas 9 hiton aga, nga da alas 3 hiton na kelup. Siyempre, pagdara kamo hiton iyo resume or iyo biodata, driver's license o iba pang government-issued ID nga na 2x2 ID picture. Kabarangay, adina adton na Lara Iluhan ha na mga suma testihanon. Pariyan ang adlaw na Biyernes sa Pebrero 13. Animal Bite Treatment Center ginlunsad ha syudad na Borongan. 300 nga benepisyaryo ha syudad na Borongan han Emergency Employment Program na Department of Labor and Employment kinarawat hin ayuda pinansyal. 100 million pesos nga kantidad hin FMR kon farm to market roads nga mapaursa ha sektor han agrikultura igin turnover ini kakulup ha na Department of Agrarian Reform nga da naman ha bungtuhan oras. Ang mga detalye hini nga mga Lara Iluhan lakip na adto na tikang ha RP Sogod. RP Calbayo ga DYDC-FM nga na PIA Samar aton na ipapabati din na second half din nila aton na taramdan Eastern Visaya. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo,
dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. 34 minutos na nakalabay halas 8 haaga. Padayon ka mo na katutok kaato na taramdan na Good Morning EV. Second part na kita. Adina adto na mga detalye na mga notisya. Unahon nato na sugod, masunod na DYDZ-FM, RP Calbayog, PIA Samar. Maupay nga aga, Miss Ria Mikate. Good morning, Eastern Visayas. Sa makasapa, Rise and Shine and Good Morning Eastern Visayas para sa nagunang balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas sugod turnover ceremony sa Solar Street Lighting sa Tomas Opos, di pahigayon. Nasa pikas linya, Ruel Bugnos alang sa detalye. Radyo Pilipinas, report. Opisyal na nga gitugyan sa Department of the Interior and Local Government kung DILG Southern Leyte Provincial Office ang bagong nahuman nga Solar Street Lighting Project ngadto sa lokal nga kagamhanan sa Tomas Opos Southern Leyte pinagisaw sa kaseremonya kaniadtong Pebrero 12, 2026. Nasayran sa Radyo Pilipinas nga ang maong proyekto nga nagkantidad og 1.15 milyones ka pesos nga gipunduhan pinagi sa Seal of Good Local Governance Incentive Fund para sa fiscal year 2024. Kini usa ka ganti alang sa lungsod tungod sa ilang maayo nga pagdumala og pagserbisyo sa katawhan. Ang pagpamutang sa mga solar street lights kipahigayon sa karasada sa lungsod, partikular sa Barangay Bugo o Barangay Banday. Ang maong proyekto nagsugod sa pagatukod kinatong Agosto sa miaging tuig ug nahuman kini nadtong miaging buwan sa Oktubre. Ato sa turnover ug acceptance ceremony, pormal nga gilagdaan ang sertipiko ni DILG Southern Leyte Provincial Director Danilo Lagitan, kinsa mao initugyan sa pasilidad og ni Municipal Mayor Ivan Pano, kinsa mao ni dawat og nisaad sa pag-atiman o pagsiguro sa seguridad sa maong istruktura. Tumong nining nga inisyatibo nga hayagan ang mga dalan sa kagabion aron nga maminusa ng mga aksidente ug mapugnan ang kriminalidad sa maong dapit. Gilauman nga pinagi niini nga mga solar powered lights, mas musaka pa ang level sa kaluwasan sa mga lumulupi ug motorista sa Tomas Opos nga walay dugang nga bayranan sa kuryente sa lungsod. Balita gikan sa lungsod sa Tomas Opos para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat, Roel, sa detalye sa maong balita. Good morning, Eastern Visayas. Yes, sa makausap pa, good morning og alang sa mga balita nga nakalap dinhi sa DYDZ-FM. CPOC ug kadak sa baybay naghiusa sa unang quarterly meeting alang sa kalinaw ug kaluwasan sa dakbayan. Ano ang detalye sa akong report? Radyo Pilipinas, report. Kadaiyang lokal nga opisyal, kapulisan o community stakeholders alang sa first quarter joint meeting sa City Peace and Order Council kon COPC o City Anti-Drug Abuse Council kon kadak sa dakbayan sa baybay sa Assembly Hall isip lakang sa pagpaligon sa kalinaw ug kahusay sa syudad.
Ang hiniusang meeting nagsilbing plataporma sa paghisgot sa kasamtangang kahimtang sa seguridad sa Baybay City, lakip na ang mga hagit sa peace and order ug ang padayon nga kampanya batok sa illegal nga droga. Pinaagi sa sayong pag-iusa sa mga estratehiya alang sa unang quarter sa tuig, gilauman nga mas epektibo ug organisado ang mga programa nga ipatuman sa lokal nga panggamhanan. Gipasiugda sa mga miyembro sa konseho ang importansya sa data-driven ug community-centered nga pamaagi diin aktibong iapil ang mga barangay ug mga sektor sa komunidad sa pagpanalipod sa kaluwasan sa tanang baybayanon. Pinaagi sa maong hiniusang sesyon, gipakita sa city government sa Baybay ang lig-on nga paningkamot nga himuong mas luwas, malinaw ug lig-on ang syudad pinaagi sa kooperasyon sa tanang ahensya ug katawhan. Gikan sa VSU DYD's FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ato oras alas 8:38 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Jean? I think naka-mute pa. Good morning, Ayon sa detalyadan report ni Charmaine Perito Balbas. Radyo Pilipinas Report. Magkakamay-ada sa libre nga insurance coverage para sa mga job order o contract workers sa LGU Calbayog. Ini ang ginanunsyo ni Vice Alcalde Rex Daguman sa usang meeting kaupod ang mga department heads katiyuanan sa programa nga mabuligan ang mga nagtatrabaho nga dire regular nga empleyado linabina sa oras sa aksidente ug tigdaay nga panginahanglan. Ginmando ni Vice Alcalde ang mga opisina nga igsumeter ang listahan sa mga job order o contract workers lakip ang mga kinahanglanon nga dokumento para sa insurance enrollment. Nakipag-partner ang opisina sa ABIC Personal Accident Insurance nga maghahatag sa 24/7 coverage on duty ngan off duty sa bug-os nga tuig. Pinaagi sining inisyatibo karuyag siguraduhon sa gobyerno lokal nga may bastante nga proteksyon ang nga tanan nga nagtatrabaho nano pa man ang era employment status. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat, Charm, sa iyong report. Good morning, Eastern Visayas. Balita naman tikang GD Happy Summer, particular na ha Islahan Daram. Second Daram Fisher Folk Congress naglatagin mas klaro pa nga bulig para ha mga disda. Ang mga detalye gahatag ni Shaira May Mancol, NWSSU intern. Radyo Pilipinas Report. Hintumara ang Second Fisher Folk Congress sa Daram Samar kakulop nga adlaw, Pebrero 12. Nga ginatindiran han mga manginista, lokal nga opisyal nga iba pa nga sektor. Tumunghan kongreso nga buligan ng mga mangirista, pinaagihin paghiskutan ira aktual nga kahimtang, ngan paglataghin mga paagi para hamas padayon ngan mas maupay nga pangingista. Nagkaurusan LGU Daram ngan usya na Philippine sini nga aktibidad, base suportahan ng mga mangirista pagproteheran yamang dagat ngan pagpaupayhan ira panginabuhian, upod gihapon niniyan mga nasyonal nga ahensya ngan akadim. Sumala kan Daram Mayor Lucia Latorre Astorga, mas epektibo ang pamahalahan pangistaan kung inklusibo ng tikang mismo eksperyensya han komunidad ang mga desisyon. Congress is very special for us. Consultation is key. Every major decision we pursue is shaped by dialogue with our fisherfolk and communities. We believe that policies and programs are strongest, most effective, and most sustainable when they are built with the people, not merely for them. Kimbalik tanaw gihapon na kongreso ang mga nahimo tikang asyahan nga Fisher Folk Congress ang 2024. Lakip ang mga pag-aramhang post-harvest fish loss, mga training has maupay nga pag-atama ng ista, pagpaligunan catch monitoring, ng pagplanuhin mga pasilidad sugaran landing centers. Haiya mensahe, kimpahayag niyo siya na Chief Executive Officer Attorney James Simon nga dako ang papilhan Pilipinas sa kadagatan. Pero nagkukulang ang papatuman hin balaod hit pangistaan. Kimpahayag gihapon niya nga dako na wara nga ista kada tuig tungudan sobra nga pangingista ngan kulang ang papatuman han balaod.
Now in the Philippines, there is a very adequate fisheries law, very good fisheries law, passed about 12 years ago. Very, very solid provisions, a very sensible law. We need to enforce it better. We need to implement it better. For the sake of the ocean and for the sake of all the people in the Philippines who depend on it. Nagtapos ang sekandarang Fisher Folk Congress pinaaging commitment signing, simboluhan pa dahil nga burublikhan LGU, partner agencies, akadem ng mga residente, para hapadayon nga pangisdaan nga mas maupay pa nga kabuhayan han mga mangrista. Tikang Happy IA Summer, Shira May Mangkol, and WSSU intern. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Didi naman Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan Animal Bite Treatment Center, ginlunsad Borongan City. Ada natin report. Radyo Pilipinas, report. Formal nga ginlunsad ang Animal Bite Treatment Center ABTC han Borongan City Health Office haginbuhat nga opening ceremony didan Miyerkules Pebrero 11 ha ABTC Clinic nga nahimumutang ha Barangay Songko, Borongan City. Nagtikang ang programa pinagin pagampo nga sinundan han welcome message ni Dr. Patricia Bernadette Apita, Acting City Health Officer. Iyagintagan doon ang kaimportante han madagmit ngan harani nga serbisyo medikal para mga biktima hintukub hinhayop labi na kontra rabies. Ginbuhat ang ceremonial ribbon cutting ha pangunguna ni Acting City Mayor Honorable Emmanuel Chusongco, kaupo di City Councilor ngan Chairman on Health Honorable Ana Katrina Anacta Sadak. Presente luwat sa seremonya sira Dr. Apita, Dr. Katrina Carmel Rapada Velasco nga amo ang Rural Health Physician ngan ABTC Physician ngan Agnes Balano, ABTC Nurse ngan Rabies Focal Person. Haiya mensahe ginpahayag ni Acting City Mayor Chusongco an padayon nga suportahan lokal nga gobyerno ha mga programa panlawas ang syudad labi na kampanya kontra rabies tungod han pagdamuhin kaso handog bites. Sumalahiya pagkayana para laanay ha mga boronganon ang serbisyon ABTC tungod han limitado nga supply han anti-rabies vaccine kundi masunod gihapon ang pagpahaluag han serbisyo. Iya pagin pahayag nga dako ini nga bulig para ma-decongest ang Eastern Samar Provincial Hospital ESPH. Nananawagan liwatiyahin mas strikto nga pagdumara ha mga layaw nga ayam. Labi na yana nga nati kahiranian summer nga amon panahon han paghataasan dog bite cases. Naghatag gihapon hin mensahin suporta hi Councilor Anacta Sadak ngan ginpahayag anya padayon nga pagbulig ha mga inisyatibo panlawas para ha kaupayan han mga boronganon. Gintapos ang programa pinaghan closing message ni Dr. Rapada Velasco nga nagpahinumdum ha publiko nga magpabakuna kontra rabies kun matukubhin ayam uding agud malikayan ang komplikasyon ngan mapanalipdan ang kinabuhi. Sumalakang Dr. Velasco para maka-avail han serbisyo kinahanglan mapakadtuanay ang pasyente ha pinakaharani nga rural health unit. Ha Santa Fe, may Pangdan, Main Center, Lalawigan ngan San Jose para hin assessment ngan referral. Ang mga kinahanglan nga dokumento amo ang certificate of residency, iginahatag han punong barangay, valid government issued ID, kunwaray, bisan ano nga magpapamatuod hiton residensya, sugad hiton voters ID, voter certification o school ID. Para hiton minors below 18 years old, ang parent or guardian kinahanglan magpresentar hin proof of residency. Waray bayad ang serbisyo ngan abri ang ABTC kada Martes ngan Huwebes tikang Pebrero 17. Pinaaghan pag-abrihan Animal Bite Treatment Center mas napahirani ngan napapadagmit ang serbisyo medikal para sa mga residente han Borongan City nga nagkikinahanglan hintambal kontra rabies. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang balita, 5 kahigayon sa pagtayog na record sa Pacific area sa Southern Leyte. Ano ang report ni Aljon Malot? Radyo Pilipinas, report. Niabot sa 5 kahigayon ang nahitabong pagtayog sa Pacific area sa Southern Leyte sa maging buwan sa Enero nining tuiga. Nakasayran sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology Confivox nga tulo niini ang na-record sa hunangan nga naglakip sa magnitude 1.9 niadtong Enero 12 ug magnitude 2.3 ug 2.4 niadtong Enero 10.
Na-record usab ang magnitude 2.2 sa Nundayan niadtong Enero 20, samtang magnitude 2.3 niadtong Enero 7 ug magnitude 2.7 niadtong Enero 19 sa St. Bernard. Gitaho nga tectonic ang gigikanan sa mga pagtayo og hinuon, walay na record nga kadaot. Padayon nga gipahimangnuan ang publiko nga magpabiling magbinantayon og siguraduhon nga kanunay andam aron masiguro ang kaluwasan panahon sa linog. Balita gikan sa Pacific area sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Alzon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 48 minutos na pasado alas 8 sa bunta. Good morning, Eastern Visayas! Sa lain pang balita, gikan sa DYDC-FM, Baybay City Agriculture Office nagpahigay ng goat dispersal sa barangay Kanipa. Ani ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Radyo Pilipinas report. Goat dispersal program ang Baybay City Agriculture Office isip tubag sa laing hangyo alang sa tabang pangpanginabuhian sa mga gagmayng mag-uuma sa barangay Kanipa ning Dakbayan. Pinaagi sa pagiya og suporta ni Mayor Jose Carlos Elcari, 30 kakanding ang gipang apod-apod ngadto sa mga napiling benepisyaryo. Ang maong programa nagtumong nga mapaligon ang panginabuhian sa mga mag-uma, madugangan ang ilang kita ug mapalambo ang produksyon sa hayupan sa mga kabaranggayan. Kabahin kini sa padayon nga paringkamot sa Baybay City Government sa pagpatuman sa mga malungtarong programa sa agrikultura nga naghatag og dugayng benepisyo sa lokal nga komunidad. Pinaagi sa goat dispersal, gilauman nga makatabang kini sa pagpalambo sa kahimtang sa kinabuhi sa mga mag-uma ug sa pagpaligon sa sektor sa agrikultura sa Dakbayan. Nagpasalamat ang mga benepisyaryo sa lokal nga panggamhanan sa Baybay tungod sa walihunong nga suporta ug mga programa nga nagatutok sa kaayuhan sa mga mag-uuma sa Baybay City. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas! Unang parte sa Disaster Risk Reduction and Management in Health Plan sa Samar, opisyal na nga ginbatuman sa detalye den report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas report. Opisyal na nga gintikangan sa Provincial Health Office sa Samar, kabulig ang Provincial DOH Office, ang una nga parte sa ERA Disaster Risk Reduction and Management in Health o DRRMH Plan. Iginlaygay sa duha nga buhatan ang mga primera nga pitad agud pakusgon ang kaandaman san komunidad sa panahon san kalamidad ngan health emergencies. Kalakip sa una nga parte ang masusi nga pagtudlok sa mga peligro, pag-eksamin sa kapasidad sa mga pasilidad nga panlawas, ngan pagbug-os san klaro nga sistema san koordinasyon sa oras san krisis. Basar sa mga pasyal, katuyuanan sa DRRMH plan nga masiguro nga ang kada pitad inbasar sa datos, maupay nga estratehiya nga nakatutok sa pagproteher san kinabuhi ngan pangabuhian san mulupyo. Sumala sa Provincial Health Office, diri la ini pag-andam kundi pagtukod liwat san kultura san katalwasan, kamalayan ngan kaandaman sa bug-os nga probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat, Suset, sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas! 300 nga mga benepisyaryo ha syudad na Borongan han Emergency Employment Program Handoli kinarawat hin ayuda pinansyal ang detalye report ni Ati Sok Aberia. Radyo Pilipinas report. 300 nga ihapin mga malupen syudad ng Borongan nga mga benepisyaryan Emergency Employment Program ang Department of Labor and Employment o DOLE ang kinarawatin ayuda pinansyal ang gindumara nga payout ang DOLE Eastern Samar Field Office ug ang lokal nga pamunuan ng syudad ipinagyan Public Employment Service Office sa PESA Borongan ug ang City Cooperative Development Office aging buhat ang multi-purpose gym sa Barangay Kampisawan Martes Pebero Adjes. Ang nasabi nga mga individual ang kinokomponer hin mga parag-uma, mga para isda og mga individual nga may kabataan nga malnourished na tikang hinunom nga mga baranggayan syudad. Ini nga mga benepisyaryan DOLE's Emergency Employment Program ang kinarawat ing kantidad 4,350 pesos sa ira pagtrabaho asa kabi na pulo ka adlaw kun diin inaging kasugbo ang gindumara cleanup drive iratag sa tagsa nga barangay nganha pagpakaupayan ira garden hin mga utanon. Iginduhol han DOLE ang nasabi nga ayuda pinansyal kataliwan maakomplisar hini nga mga benepisyaryo
Estado ang mga rekisito sa ira pagtrabaho han naglabay ng Enero 20 nga da Enero at 30 para sa Bagong Pilipinas Sok Aberia Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan. Na mga salamat Ati Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang balita, mga proponent barangay sa St. Bernard sa 2026 GAA DPWH funded projects gipasabot na sa LGU. Ano ang akong report? Radyo Pilipinas Report. Gipasabot na sa lokal nga panggamhanan sa St. Bernard, Southern Leyte ang pipila ka mga proponent barangay sa 2026 GAA DPWH funded projects kininunod sa usa ka coordination meeting nga gipahigan kauban ng DPWH Southern Leyte Second District Engineering Office. Lakip sa mga proponent barangay ang Hindagan, Lipanto, Hinabian, Malinaw, Mahayahay, Katmon ug Himatagon. Nasayran sa Radyo Pilipinas nga ang maong meeting gihimo isip kabayan sa pag-andam sa LGU isip proponent sa mga proyekto nga ponduhan sa DPWH. Mitambong usab sa kalihukan si Municipal Planning and Development Officer Engineer Zilito Bulagsak ug si Municipal Engineer Alberto Bulagsak. Sa maong tigom gipasabot sa planning section sa DPWH Second District Engineering Office ang mga requirement o mga kinahanglan nga papel nga angay andamon sa matag barangay alang sa pagpadayon sa implementasyon sa mga proyekto. Gilaong man niya pinagdi sa koordinasyon mas mapadali ug mapahapsay ang pagproseso sa mga proyekto alang sa kalambuan sa lungsod. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, 54 minutos pasado alas 8 sa bunta. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Miss Micaela. Bakit, yes ma'am, wala na igong sa among part na wala na may balita. So, una na lang kami nga manamilit sa ngalan sa among station manager, Dr. Cristina Gabrillo, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo. Kini si Micaela Gongora, gikan sa DYDs FM, magalang sa tulumanong Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. 63 anyos nga lolo patay sa shooting incident sa Calbayog. Sa detalye din report ni Charmaine Perito Balbes. Radyo Pilipinas Report. Patay ano sa nga 63 nga lalaki kahuman pamusilon sa Purok 5, Barangay Cagsalawsaw, Calbayog City, pasado alas 11:47 kasan gabi, Pebrero 11. Ginkilala ang biktima sa alias nga Lito, residente sa nasabi nga barangay. Base sa pulisya, nabilngan nira ang biktima nga may mga igo san bala sa iba-iba nga parte san iya lawas. Base sa pahayag sa usa nga witness, nakabati siya san maabot unom nga putok san pusil. Na-recover sa lugar ang unom nga basyo ug usa nga bala san ginaaligar nga kalibre 45. Dagmit nga nagbuhat san hot pursuit operation ang PNP para mabilngan ang tumakas nga suspect nga hangtod na ang diri pa nakikilala. Padayon ang investigasyon san pulisya, lakip ang pagkuha san CCTV footage ug pagbiling san iba pa nga testigo. Gindara naman ang patay nga lawas san biktima sa punerarya para sa post-mortem examination. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charm sa nimo report. Nga din nila tudubtob ang participation sa DYOG Radio Pilipinas Calbayog sa Friday edition sa Good Morning EV. Good morning, Eastern Visayas. Samtang katapusan nga notisya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, 100 million pesos kantidad hin farm to market roads nga mapaursa ha sektor han agrikultura igin turnover handar habung tuhang oras. Ang detalye ha report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas Report. Good morning, Eastern Visayas.
human ang paningkamot ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mapakasugan seguridad ha pagkaon nga mapaursan panginabuyan mga parag-uma, formal nga igin turnover ang Department of Agrarian Reform Kundar ang 7 nga farm to market road sa bungtuhan oras kakelop nga adlaw. Ginpangunahan ang seremonya ni Congressman Christopher Shin Gonzales nganda Regional Director Attorney Robert Anthonio ug iniingging karawat ni Mayor Roy Ador ngan Agrarian Reform beneficiaries kon ARBs. Ang 6.8 linear kilometers nga kalsada nga nakantidad hin 100 million pesos ingin punduhan han Agrarian Reform Fund. Ini inagsusurompay han mga geographically isolated and disadvantaged areas kon GDAS. Tika nga barangay San Eduardo, nadakpan sa Urong, Agsam, Iwayan, Minapos, Alang-alang nga tutubtub ha barangay Kadian. Yan na ini nga kalsada nakakabenepisyo na hin sobra 10,000 nga mga residente han bungto. Sumalakan RDU, andar indirila na nahatag hintuna, kundi pati gihapon support services. So gadini nga mga farm to market roads, ngayon na naipatuman na inisyatiba ni House Minority Leader ug 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan. Sa DAR. At yung pangalawa po, support services. Sabi nga po, no, yung lupa ay kulang. Hindi po lupa lang binibigay ng DAR, kundi support services. Gaya po ng kanina, yung farm to market road. Hulos nga nagpasalamat ni Mayor Ador nga tuhan Pangulo ngan DAR Secretary Conrado Estrella III. Pulong niya ang proyekto nagresulta hinataas nga produksyonan humay ha mga benepisyaryo. Itong 44,000 nga oras nun in answering thank you. Thank you. Tangina ginlatag na ni ERD ang gamit han almost 6.8 kilometers na kalsada, linear kilometer na kalsada gidadakugan gamit. Tupa, per records, champion yan na sa Orong in terms of yield. Samtang iginpahayag ni Congressman Gonzales nga andar in may ada na liwat 200 million pesos nga pundo para ha mga farm to market roads. Ininagud madugtong ang mga kairayahan han bungto. Ni Gonzales inagpatapod nga kaupo ni Congressman Nunoy padayon ang ira paniguro para han kaupayan han oras ngan han bugos nga Eastern Samar. Tribal Sport by Yusek Jeffrey Palmares that they allocated 200 million pesos additional to Municipality of Oras para po pagdugtong hini nga aton mga farm to market roads. Yan ang pinagi nga proyekto, naghataas na ang produksyon ng mga umhanan. Mas masayon nga madagmit na ang paghakot ng mga produkto ng merkado, masitaas na ang kita ng mga parag-uma, ngan ginlalauman nga dakuliwat ang magiging kontribusyon hini nga FMR, hapag sulbaran problema ng insurensiya, pinaagihan paghatag hin serbisyo, ha mga higrayo nga dapit han probinsya. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Na mga salamat Daisy Bilizar. Yan ang mga oras at doon na panamili. Doon akong taan na Miss Ria Mikate. Waray pa kanina pa ka-extra Miss Ria. Yes, tagang salamat Ma'am Pen and sa makausap pa. Tagang salamat sa pagsubaybay sa atong tuluman namin sa ngalan sa station manager Sir Dindo Alaraz kidinyo lagad sa kanginan Pia Yang Mikati. Kauban nato sa Master Control Kuya Noel Palugod and also ang atong mga aktual nga naghatod usab no sa mga balita karon no atong nakauban Ruel Bugnos, Aljon Malot. Tagang salamat, rise and shine and God bless Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Thank you, Miss Ria. Katunta naman, Sir Aaron. Aaron, utro mo pa nga aga? Yes po. PIA Samar Didila na namon gihapon itatapos sa namon partisipasyon para hanya ng edisyon. Good morning, Eastern Visayas. Hangaran ng Philippine Information Agency Eastern Visayas to our regional head, Sir Rian Arinto. Ako naman Aaron Cotihar from PIA Samar. Good morning, Eastern Visayas. Alright, so da mga salamat Aaron Cotihar na PIA Samar. Ug din hinaton tinatapos temporaryo na aton paggarampang hataramdan Good Morning Eastern Visayas. Pan Friday edition. Thank you Miss Ria, Miss Micaela, ASM Jean Navilon,
Aaron Cotihar. Ini naman hi Ati Pen Pumida, pinagyan supervision ni Ati Ruth Rivera Bunda. Sugad man Coach UFM Master Control. Ang ato news contributors Daisy ngan Ati Sok. Utro maupay nga aga hirut kita nga tanan. Happy Valentine's Day para buwas. Utro, good morning, Eastern Visayas. Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM.